Target ng Quezon Electric Cooperative 2 o Quezon 2 na makumpleto ang pagpapailaw sa lahat ng mga nasa malalayong lugar na nasa sakupan ng Northern Quezon, Real, Infanta, Nakar, maging ang area ng Pulillo, Bordeo, Sumalig at Patnanongan o Reyna, Pogi hanggang 2028. Sa pahayag ni Quezon 2 General Manager Engineer Bon Erwin Asagra at Miss Chari Cambalicer Santua na siyang ISD Manager ng Quezon 2, ngayong 2026, target nila na mapailawan ng mga lugar na hindi pa umaabot ng serbisyo ng kuryente sa ilalim ng Sitio Electrification Program na isinusulong ng pamahalaan sa pamamagitan ng National Electrification Administration. Partikular na tinukoy ni J.M. Asagra ang mga isolated na areas sa Pulillo Group of Islands at sa bahagi ng Sierra Madre. Patuloy pa rin yung ating tinatawag na Sitio Electrification Program. Marami dyan ay nasa isolated areas doon sa ating isla. May mga lugar pa rin dyan na walang ilaw. Kasama rin dyan yung ibang mga kababayan natin sa lugar ng Sierra Madre. May mga bahay pa rin dyan na walang ilaw. So yung programa sinusulong ng ating gobyerno, ng National Electrification Administration, kasama din ang ating tanggapan, ang Quezon 2, ay patuloy po nating inaabot itong mga bahay na ito upang magkaroon ng access ng kuryente. Inihalimbawa pa ni J.M. Asagra ang kaso ng Barangay Kalutkot, isang isolated barangay sa bahagi ng Pacific Ocean na napailawan sa pamamagitan ng National Power Corporation at ng Quezon 2. Gaya ng ating ginawa sa Barangay Kalutkot sa bayan ng Bordeaux, Quezon, na kung saan isang maliit na isla, wala pang supply ng kuryente. So naglagay doon ng planta ang National Power Corporation. Ang Quezon naman naglagay naman ng mga line facilities, mga poste, upang mabigyan ng supply ng kuryente yung ating mga kababayan sa barangay ng Kalutkot. So yan, nailawan sila and ngayong Kapaskuhan ay sila ay nakakaranas ng biyaya ng kuryente sa barangay na yun. Sa darating na 2026, target nila umano na mapailawan ng mga sitio at mga paaralan sa bayan ng General Nakar. At sa 2028, dapat magkaroon na ng ilaw ang bawat tahanan sa kanilang nasasakupan. This coming 2026, mayroon tayong target ng mga sitios sa bahay ng General Nakar. Yan sa tinatawag nating sa baybay. Marami diyang mga sitios tayo naka-schedule for construction this first quarter ng 2026. Mayroon din dyan sa bayan ng Real at sa bayan ng Patnanungan, Quezon. Then bukod pa dyan, meron din proyekto si Quezalco kasama ang NEA, yung papailawan natin yung mga eskwelahan na malalayo na hindi abot ng ating linya, papailawan natin siya sa pamamagitan ng solar home system. 2028, dapat magkaroon ng ilaw ang bawat tahanan ng ating nasasakupan. Sinabi naman ni Ms. Chari Cambalicer Santua na mandato sa lahat ng electric cooperative na mapailawan ang mga nasasakupan at dapat ay 100% ang electrification level. Mandato po sa lahat ng mga electric cooperatives, kasama na po ang Quezon 2 na mapailawan ang lahat ng lugar na sakop ng Quezon 2. So may target po ang mga electric cooperative. Dapat po 100% ang electrification level. Ang Quezon 2 naman umano ay hindi tumitigil na papailawan ang mga liblib na lugar. Katunayan, mayroon silang mga proyekto tulad ng Microgrid System Project o MGSP para sa mga taga-barangay Kabungalanan sa Bordeaux, Quezon at Distribution Line Extension partikular sa Barangay Anibawan ng Bordeaux, Quezon, Barangay Luod at Amaga sa Patnanungan. Sa katunayan po ay mayroong bagong proyekto kaugnay sa pagpapailaw ang ating Quezon 2. Ito po yung tinatawag nating MGSP or Microgrid System Project na ang mga mabibigyan po nito ay ang ating mga kababayan sa Bordeaux, Quezon. Partikular po sa Barangay Kabungalunan. So may mga 200 bahayan din po ang mailawan sa proyektong ito. At ito po ay isa sa katuparan sa susunod na taon. At kasabay po nito ay meron pa rin po tayong proyekto na ipapatupad. Ito po ay tinatawag nating Distribution Line Extension na kung saan ay mga kababayan din po natin sa isla, particular sa Barangay Anibawan ng Bordeaux, Quezon, Barangay Luod at Amaga ng Patnanungan, Quezon. So mapapailawan din po sila sa pamamagitan ng mga proyektong ito. Sa Reyna area naman umano ay patuloy pa rin sila nakikipag-ugnayan sa mga LGU
para makabitan ng kuryente ang ibang residential areas at nagpapatupad din sila ng programang pautang para makabitan ng serbisyo ng kuryente. At tayo naman po dito sa ating sa Reyna area, bagaman po at hindi pa rin natin nahihit yung 100% na elektrifikasyon sa tatlong bayan, ay patuloy po tayo naghihikayat sa ating mga kababayan na magpakabit. Kami po ay nakikipag-ugnayan din sa ating local government unit para po sa mga nagnanais makabitan ng serbisyo ng kuryente at nag-offer din po ng soft loan program, yung tinatawag po natin na pautang po para po makabitan ng serbisyo ng kuryente yung ating mga kababayan dito po sa Reyna area. Samantala, ayon kay GM Asagra, pagdating sa rate ng kuryente, dalawang rate na pinututupad ng Kiselco. Sa Pogi ay 9 pesos, habang sa Reyna area naman ay nasa 11 pesos per kilowatt hour. Ang naturang presyo ay itinatakda umano ng Energy Regulatory Commission. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.